Balita International, mga sangkay, nanganganib nga ba ang mundo ngayon sa pagharap sa ikatlong digmaang pandaigdigan na ngayong ang Amerika mismo, mga sangkay, gumagalaw na, bit-bit ang kanilang mga submarine na may mga kargada daw pong mga nuclear malapit po sa Russia. Well, pag-usapan po natin ito. Kung dito sa ating bansa, mga sangkay, masyado pong mainit ang usapin pagdating po sa politika. Pero mga sangkay, alam nyo, may mas higit pa po na delikadong bagay na nangyayari ngayon o delikadong sitwasyon na nangyayari ngayon sa ating mundo na kailangan po malaman ng marami sa ating mga kababayan, no? Kasi syempre, kaalyado po natin yung Amerika. What if magkaroon ng ikatlong digmaan? Kasi ang Amerika kasi ngayon, mga sangkay, masyado pong agresibo laban po sa Russia. At ang Russia pumapalag. Ngayon, mga sangkay, instead na maayos itong Ukraine at Russia sa tulong ng Amerika, sa pangunguna po ni Donald Trump, nagkaroon pa po ng isang malaking problema. Dahil ngayon, mga sangkay, hindi nakikinig na itong Russia kay Donald Trump. At galit na po itong si Trump, mga sangkay. Kaya naman, neto lang, pinadala po ang kanilang submarine or nuclear submarine. Malapit, 2 submarine daw po ito, mga sangkay. So ito po ay nangyayari. Akala po natin sa movie lang, pero sa totoong buhay, nagaganap po talaga ito. Pag-usapan po natin, pero bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ako po, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel dahil dito lamang po tayo nag-a-upload ng mga informative content or vlogs, kagaya po ng mga pandaigdigang balita at mga balita dito sa ating bansa. Okay? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na nga. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Comment down below. #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ito po ang ganap ngayon, mga sangkay. US and Russia. Nagkakaharapan, mga sangkay. Nako, delikado po ito kasi ito pong dalawang to, ito po yung nangunguna pagdating po sa mga sandatahan ng buong mundo. Sila po, number 1 ang Amerika, number 2 ang Russia, number 3 ang China, number 4 ang India. The world is staring at a crisis which has been on a slow boil and it has now entered the nuclear threshold. The United States and Russia, the two atomic giants, are now flexing their deadliest muscles, unleashing a dangerous round of brinkmanship. Nako. Ano, ang tensyon daw po ng US at Russia ay napunta na po sa isang delikadong sitwasyon. Nung una, mga sangkay, okay pa po itong dalawang to . Nag-uusap, nagkakatawagan, mga sangkay, may inaayos. Ang hindi lang po talaga nagustuhan ni Donald Trump. Kasi napansin niya na parang pinagtitripan lamang po sila ni Putin. Kasi instead na makipag-ayos, instead na magkaroon ng ceasefire, habang may deklarasyon, mga sangkay, ng tigil putukan, umaatake yung Russia papunta sa Ukraine. So napadrip po itong si Donald Trump. Nung una, binalaan po, binigyan po ng ultimatum na 50 days hanggang sa ginawa na lamang pong 10 days ang Russia. At ngayon, mga sangkay, nagpadala po itong si Donald Trump ng 2 nuclear submarine near in Russia. That has rattled every global capital. Take a look. Grabe, no? Ganito po ka-delikado ang sitwasyon ngayon ng ating mundo. Dahil po sa mga digmaan na ito, I hope, no, na hindi po tayo umabot sa ganon. Pero kung pagbabasihan po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, malaki po talaga yung chance na umabot na naman po tayo sa World War III. Kasi ang propesiya sa Biblia, hindi pa rin po tumitigil hanggang ngayon . Pagdating po sa mga digmaan, dumaan na po yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, and many wars, mga sangkay. Up to now, tuloy-tuloy pa rin po. So, itong mga propesiya patungkol po sa mga digmaan ng buong mundo, hindi po yan matitigil hanggat hindi pa po bumabalik si Jesus Christ.
Grabe, oh. Yan yung nangyayaring digmaan, mga sangkay, sa Russia at Ukraine. The terrifying reality of this new Cold War era is unfolding right now in the silent, frigid depths of the oceans. Grabe, oh. Tingnan nyo yan, mga sangkay. So, tinatawag po ito ngayong Silent Cold War. In an unprecedented step, President Trump has ordered 2 U.S. submarines to take up new stations. Ayan po, nakaraan na i-vlog po natin ito na sabi nga po dito ni Donald Trump, based on highly provocative statements of yung dating presidente ng Russia kasi naglatag po ng mabigat na statement na kumbaga sinasabi po niya dito na tandaan nyo, may mga nuclear kami. Tinatakot niya po itong si Trump. Ngayon, mga sangkay, pinakitaan po kaagad ni Trump ng angas. Pinadalhan ng 2 US nuclear submarine. Trump did not say whether he meant nuclear-powered or nuclear-armed submarines, but he later hinted that these submarines would be placed near Russian water. Grabe, oh. Pinalapit po sa Russia itong mga nuclear submarine ng Amerika. The locations of these which are always kept secret by the US military for obvious reason. Kung asan yung lokasyon, sinisekreto ng Amerika. So, hindi po ito movie, hindi po ito Mission Impossible. This is reality, mga sangkay, na nangyayari po talaga sa panahon natin ngayon. US has a total of 71 while Russia is close behind with 64. O, ayan. Ang Amerika, mayroon po silang nuclear submarines na 71. While itong Russia, mayroon pong 64. So, very close, mga sangkay, no? Talagang, though lamang ang Amerika, pero malapit pa rin po, mga sangkay, hindi po nagkakalayo. Sa madaling sabi, may paglalagyan po ito kapag ka naganap po, mga sangkay, itong digmaan. At baka dito na humantong yung ikatlong digmaan pandaigdigan. Sana hindi po mangyari kasi nga po, kaalyado po natin ang Amerika, eh. Mr. President, can you give us any more information on the nuclear subs? And what did Medvedev say to you that made you really mad? Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. Kung pinag-uusapan daw natin, mga sangkay, nila yung nuclear, kailangan namin maging handa. Kailangan nating mas maghanda pa, sabi po ni Donald Trump. A top Russian lawmaker, Viktor Vodolatsky, who is Duma deputy chairman, swiftly declared that Trump's submarines were already under watch, adding with a chilling finality that no response was needed. Nako. So nakaredy na daw po ngayon yung Russia, mga sangkay, dito sa pinadalang mga nuclear submarine ng bansang Amerika. This isn't the diplomatic language of de-escalation. It is the brazen lexicon of a nation prepared for any eventuality. Trump made the decision of sending American submarines in reaction to former Russian President Medvedev, who had harshly criticized Trump's threat of new sanctions against Russia over the continuing invasion of Ukraine. Ayan, ha? Yan na po yung nagaganap na tensyon. Though wala pa pong sinasabi itong presidente ng Russia. Trump's remarks also came hours Yan, itong nakikitang picture, mga sangkay, yan po yung mga Russian nuclear. after Russian President Vladimir Putin said Moscow had started mass-producing its hypersonic nuclear-capable Oreshnik missile. Putin said that he could deploy them to Belarus by year-end. We have produced the first serially manufactured Oreshnik system, the first serial missile. It has been delivered to the troops. Now the production line is up and running. That's Grabe. the first point. Second, our specialists and Belarusian military specialists have selected a site for future positions. Preparatory work is ongoing and most likely we will be done with it before the year's end. Pero hindi ko alam kung kakayanin talaga ng Russia yung Amerika. No, kasi ngayon nga lang, yung Ukraine lang po ito, mga sangkay, no? Medyo ano eh. Though, hindi pa po umaabot sa punto talaga na talagang malalang digmaan kasi hindi pa po ito nangyayari yung pinaka-all-out talaga na gagawin ng Russia. Pero nakikita po natin dito yung weakness ng Russia eh. Biruin nyo, nagpapadala na po ng mga sundalo yung North Korea para tulungan lamang po ang Russia.
The nuclear saber rattling came against the backdrop of a deadline set by Trump for the end of next week for Russia to take steps to ending the Ukraine war or face unspecified new sanctions. Nako. So, yan po yung sinabi ni Trump, mga sangkay. Binigyan po sila ng 10 days eh. So, mag-e-end po yun by next week. So, kung hindi mangyayari na ititigil ng Russia ang invasion nila sa Ukraine, may matindi daw pong gagawin ng Amerika. And I don't know guys kung yan po yun. Digmaan nga ba? Despite the pressure from Washington, Russia's onslaught against its pro-Western neighbor Ukraine continues with full force. Grabe, no? So, yan po, mga sangay. Abangan po natin yan next week. No? Kasi mag-e-end na po yung yung ultimatum ni Donald Trump na 10 days. So, anong mangyayari dyan? Makikipagdigma ba yung Amerika sa Russia? Masyado pong delikadong sitwasyon. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.